Magandang araw po muli sa atin mga kapatid. Tayo po ay magpapasimula sa ating pagsamba sa araw na ito. At muli po tayong nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil binigay niya po tayo ng pagkakataon na magkatipon at gayon din po sa pamamagitan ng social media platform ay maipahayag ang salita ng Panginoon at gayon din po maluwalhati natin siya, mapapurihan, masamba at madakila. Nawa po sa mga nakaraang araw, bagamat mayroon pong mga hagupit ng bagyo, katulad po ni Bagyong Ulysses, na nakaraan naman ni Bagyong Rolly, patuloy po tayong iniingatan at ginagabayan ng ating mahal na Panginoon. At nakakalungkot man, pero nagpapasalamat din tayo dahil na-spare ang ating mga kabuhayan, ang ating bahay at ang ating buhay. Bagamat nakalulungkot na mabanggit ng ating mga kababayan din ay may mga napinsala at meron pong mga lubhang pagbaha. Ngunit lahat ng ito ay hindi po lingid sa ating mahal na Panginoon at narito po tayo upang ipagpasalamat pa ang araw na binigay niya sa atin at patuloy din pong dalhin sa pananalangin ng ating kababayan, ng ating bansa na nasalanta o tinamaan po ng hagupit ng bagyo at ng baha. Tayo po ay manalangin bilang pagsisimula ng ating pagsamba ngayong araw na ito. Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat sa binigay mo sa aming araw na ito. Salamat po sa lakas na buhay na taglay ng bawat kapatid, sa mga kasama po namin ngayon dito sa Google Meet, at sa mga ilan pa po naming kapatiran na maaari naming makabahagi, makasama, sumamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin na yung mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar, naway bigyan niyo po sila ng sapat or stable na internet connection. Sa tulong at biyaya ninyo, Panginoon, kami ay magkasama-sama upang sa gayon bilang isang katawan kay Kristo, mga mananampalataya ay sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo, mahal na Panginoon, ang pagsamba ng iyong mga anak. Humihingi din po kami ng kapatawaran, ng paumanhin sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala. Patawarin niyo po ang aming puso, patawarin niyo po ang aming isip, ang aming mga nabanggit na salita na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. At sa araw na ito, hayaan niyo po na maranasan, madama namin ang pagpapatawad ni Kristo na aming Panginoon upang sa gayon ang aming pagsamba ay patuloy na maging katanggap-tanggap sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Panginoon, kayo po ang sentro ng aming pagsamba. Diyos, aming Ama, hinihiling po namin na malaya pong makakilos ang iyong banal na Espiritu sa aming puso, sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatiran, sa iba't ibang panig po ng Metro Manila at maging po sa mga ilang pang probinsya na makakabahagi namin sa pagsamba ngayong umaga. Muli, ibinabalik namin sa iyo ang pagsamba, ang pagpupuri at naghihintay ng inyong pangungusap. Ito po ang aming samo at hiling sa makapangyarihang pangalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Tayo po ay umawit sa ating mahal na Panginoon at samahan niyo po ako sa pag-awit at ideklara, ipahayag natin si Kristo'y nagliligtas. Narinig ko ang sigaw, siya'y nagliligtas, ibalita sa lahat, siya'y nagliligtas, sa lahat ng kinapal, ang balita'y ihayag, si Jesus ngayon'y buhay, siya'y nagliligtas.
tayo sa pagsamba. Isa naman pong musika ang ating mapapakinggan. Kasama po ang isang banda ng kapatiran. Tayo po makinig sa awitin na ito at maaari din po natin sabayan. Pasasalamat namin ay lubos. Wala na lang mas dakila pa sa iyo kailanman. Sa iyo
tayo po'y magpatuloy sa ating pananalangin para po sa ating mga pagkakaloob at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang sumamba. At ang amin pong pagsamba ay hindi po lamang sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral ng iyong salita, pag-aawit, ngunit bahagi po ng katungkulan namin bilang mga mananampalataya na sa aming pagsamba, kami po ay nag-aalay, ngunit higit ang aming buhay. Iniaalay namin ang buhay na ito bilang pagsamba sa iyo. At gayon din, nagpapasalamat po kami sa mga bagay na ipinagkakaloob nyo sa amin, ang mga biyaya, literal, na aming natatanggap na mula sa iyo. Ang buhay pong hiram na ito, ang lakas na ng pangangatawan na aming pong nagagamit bilang puhunan para sa paggawa, paglilingkod, pagtatrabaho, lahat ng ito, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. At sa iyo pong habag, sa iyong biyaya, sa mga natatanggap namin mula sa iyo, kami naman po may pagpapakumbaba at taus-pusong nagkakaloob ng aming pasasalamat. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon, ang pagdadala namin ng aming kaloob at ikaw po. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga pananalaping ito ay patuloy na magdala ng kalwalatian ng iyong pangalan, patuloy din pong magdala ng mga kaluluwa sa iyong paanan. Patuloy din po na magamit sang-ayon sa iyong intensyon para po sa pananalapi na pinagkakaloob ng iyong mga anak. Ama, gamitin niyo po ito para sa iyong karangalan, para sa iyong kapurihan. Maliit man o malaki sa tingin ng tao, hindi po ito ang mahalaga, kundi ang mahalaga ay ang taus-pusong pagkakaloob ng iyong mga anak na kusa ibinibigay at nilalaan para sa iyong gawain, Panginoon. Nawa, tanggapin niyo po ang pasasalamat at handog ng iyong mga anak. At sa bawat sandali ng aming buhay, kami man po ay naglilingkod sa aming trabaho, sa aming opisina, sa aming negosyo, at sa anumang paraan ng aming pakikisalamuhan. Nawa magamit po ito para sa iyong kalwalatian at kapurihan. Ito po ang aming samo at panalangin sa makapangyarihang ngalan ni Kristo na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen at amen. Sa mga nagnanais po na magkaloob at kayo ay inuudyukan ng banal na Espiritong ipagkaloob ang inyong mga pasasalamat sa Panginoon, andiyan po sa ating screen ang ating pong mga bank accounts na maaari po ninyong gamitin para sa pagdadala ng inyong kaloob sa mahal na Panginoon. At bilang bahagi po ng ating pagsamba at pagpapatuloy ng serye na pinasimulan ng ating iglesia, nais ko pong panoorin natin ang mensahe nito. Amen. Purihin po ang Diyos. At yan po ang ating serye sa darating na mga araw pa na pag-aaral ng salita ng Diyos. Hayaan niyo po na ito ay ipagpatuloy natin. At ang new series pong ito ay called The Church Defined. At sa araw po na ito, bilang isang Kristiyanong iglesia, ito po ang pinakapamagat ng ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. At matatagpuan po natin ang ating pag-aaral sa unang Timoteo chapter 3, verses 14 to 16. Hayaan po ninyo na sa umagang ito ay ating pong sasagutin ang tanong na ano ang layunin ng Diyos sa Kristiyanong iglesia? Titingnan po natin.
sasagutin natin ang tanong na ano ang layunin ng Diyos sa Kristiyanong Iglesia. Sa Biblia po, unang narinig natin o nabasa natin ang salitang Kristiyano sa aklat ng mga gawa na kung saan ang mga tao sa paligid ay tinawag ang mga mananampalatayang Kristiyano sang-ayon po sa aklat ng gawa. Hindi po sila ang nagtaguri no ng kanilang sarili. Tinawag po silang Kristiyano ng mga taong nasa paligid nila, marahil kapwa nila Hudyo, marahil yung iba naman po ay hindi mga Hudyo, mga Hentil, na natagpuan nila na itong mga mananampalatayang ito ni Hesukristo ay sumusunod talaga sa Kanya. Kaya po, nagkaroon sila ng label at ang label po noon ay Kristiyano. Ito po ang pinaka masasabi nating katanggap-tanggap na pangalan na ikinapit sa mga mananampalataya ni Kristo. Dahil sang-ayon nga po sa pag-aaral, ang salitang Kristiyano ay tagasunod ni Kristo Jesus. Mga mananampalataya ni Kristo Jesus. Yun po ang taguri. Kaya atin pong mas malimit na ginagamit yung salitang Kristiyanong Iglesia. Kasi po yung salitang Iglesia ay nagmula sa Griegong salitang ekklesia na kung saan ito po ay tumutukoy sa kapulungan o pagtitipon. Kumbaga, kapag meron pong dumarating na tagapagbalita, tagapag-ulat ang hari, kinakailangan po niyang tumungo sa isang partikular na lugar o bayan at doon po yung mensahero ay magpapahayag. Siyempre po, bago siya magpahayag, kinakailangan po niyang tipunin ang mga tao. At yun po ay pagtitipon. It's like an assembly. Pagtitipon. Kaya nga't malungkot ang ating puso. Bagamat may pagtitipon tayong virtual, ang tunay na pagtitipon po ay yung pagsasama-samang pisikal ng mga tao at doon ay makikinig sila ng mensahe ng salita ng Diyos at sama-sama silang magkakaroon po ng pagtugon, ng pagtatalaga or commitment or recommitment ng kanilang buhay sa Diyos o yung iba namang naanyayahan sa pagtitipon, ito din yung panahon na kung saan ang mga tao ay makikinig ng ebanghelyo ni Kristo o kaya maaari silang tumanggap ng ebanghelyo ni Kristo o kilalanin ng ebanghelyo ni Kristo at maaari pang matutunan nila ang mga karagdagang aralin, mensahe o katuruan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po talaga ng pagtitipon. Kalimitan ginagawa po natin ito sa tuwing araw ng Panginoon. At sa Biblia, kitang-kita din po natin ang ebidensya na tinawag nating araw ng Panginoon kasi ito po ay araw na kung saan nabuhay na mag-uli ang Panginoon. Kaya nga, hindi po usapin yung araw. Bagamat inaalala natin at ginugunita natin na sa ating pagtitipon, araw ng linggo, dahil ito po ay araw na kung saan nabuhay na mag-uli ang mahal na Panginoon. Tayo din naman at ang ating pong bansa, maging ang malaking bahagi po na malakas ang impluensya ng sangkakristyanuhan, naging ang linggo ay tuwirang araw ng pagtitipon. Dahil marami pong mga praktikal na bagay. Walang pasok. Pero nung unang panahon, hindi po nangangahulugang walang pasok. Kaya nga po sa ginugunita nila yung araw ng Panginoon at ang kanilang buhay ay nabibingit sa kamatayan. Marami pong mga tao ang marahil hindi sang-ayon sa pagtitipon ng mga mananampalataya noon. Kaya po nabibingit ang kanilang buhay sa kamatayan dahil maaari po silang pinsalain ng mga taong hindi naniniwala sa pagtitipon na iyon at tinitignan na ang pagtitipon ng mga Kristiyano ay isang illegal na paraan at hindi po sinasang-ayunan ng Estado. So mula po doon sa pangyayaring iyan, nagpatuloy ang sangkakristyanuhan sa maraming mga labanan na katulad na ganoon. Labanan na kung saan ang mga mananampalataya ay lagi pong inuusig, ang mananampalataya o pagtitipon ay laging nasa bingit ng kamatayan. Kung mapapansin po ninyo mula noon magpahanggang ngayon, ang mga Christian churches, maging ito sa ating modernong panahon sa Amerika, ay patuloy na pinapasok ng mga masasamang loob, maraming napapatay, o kaya sa ibang lugar naman na kung saan ang Kristyanismo ay hindi ang mayoryang pananampalataya, inuusig, sinusunog, at
kinukulong ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mangangaral, at ganoon din po ang mga mananampalataya. Ang dami na pong dugong dumanak sa pamamagitan po ng pag-uusig ng pananampalatayang Kristiyano. Mga kapatid sa Panginoon, ito nga ba ang layunin ng Diyos? Maaaring masabi natin, Pastor, talaga namang napakahirap. Totoo po, dahil ang mundo, ganyan po ang kanyang ginawa. Ang kaaway, ang mundong ito, ganyan po ang kanyang ginawa sa ating pundador, the founder of the Christian faith, none other but Jesus Christ. He suffered. Ang dami po niyang hirap na dinaanan. Hanggang po ang injustice ay naranasan ng mahal na Panginoon. Ang mga maling pag-aakusa ay talaga pong naranasan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. At dahil po diyan, nakita din natin na ang Kristiyanong Iglesia o mga mananampalataya ay nakakaranas ng ganyang uring matinding pag-uusig na umaabot talaga sa kamatayan. Ngunit meron pong layunin ang Diyos sa Kristiyanong Iglesia. Meron pong dahilan kung bakit pinili, tinawag niya at pinagtipon-tipon niya ang mga mananampalataya. Ilan po yan sa ating tutunghayan ngayon pong umaga. At nais ko pong tignan natin ang mga ilang talata na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Basahin po natin ang unang Timoteo chapter 3 verse 14. Sabi po, kahit na inaasahan kong makakapunta riyan sa iyo sa lalong madaling panahon, isinulat ko pa rin ang tagubiling ito. Ang nagsasalita po dito at ang manunulat po nito ay walang iba kung hindi si Apostol Pablo. Sabi po sa verse 15, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung paano ang dapat maging ugali ng bawat kaanib sa sambahayan ng Diyos, na siyang iglesia ng buhay na Diyos, haligi at saliga ng katotohanan. Sabi po sa verse 16, sadyang dakila ang hiwaga ng ating sinasampalatayanan. Siya'y inihayag bilang tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, at iniakyat sa kaluwalhatian. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Sa umaga pong ito, patuloy nga nating sasagutin yung pangunahing tanong na iyan. Ano ang layunin ng Diyos sa Kristiyanong Iglesia? Sabi po, unang-una dito, matatagpuan natin sa verse 14. At napansin niyo po, may ginuhitan ako. At ang sabi po dyan, kahit na inaasahan kong makakapunta riyan sa iyo sa lalong madaling panahon, isinulat ko pa rin ang tagubiling ito. So napakahalaga po ng mensahe ng mga apostol sa atin na mga mananampalataya. Ang salita ng Diyos ay tagubilin. Ang salita ng Diyos ay habilin. Ang salita ng Diyos ay aral at tuntunin, mensahe ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan at kanyang kinasangkapan, ginamit upang maitawid ang mensaheng ito sa pamamagitan ng mga apostol ng mahal na Panginoon. Kaya unang-una nais ko pong bigyan ng pansin. Number 1, tayo ay kapulungan na sumusunod sa tagubili ng mga apostol. Ikaw at ako bilang mananampalataya, katulad po ng nakaraan nating linggong pag-aaral, tayo po ay kaisa sa pananampalatayang ito na tinanggap natin ang ebanghelyo ni Kristo Jesus, siya na ating Panginoon at tagapagligtas. At dahil po diyan, sang-ayon sa ating nabasa sa verse 14 ng ang salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay sentro ng pananampalataya. Ang kasulatan, ang autoridad. Yan po yung dalawang napakahalagang paalaala sa bawat isa sa atin. Hindi po tradisyon, hindi po ang nakaugalian, kung hindi ang tuwirang aral, turo ng mga apostol. At ngayon po ay hawak-hawak natin, tangan-tangan ng ating mga kamay, marahil nasa sa ating mga cellphone, nasa ating mga laptop, ito po ay aral, tuntunin, tagubilin, habilin, pagtutuwid na aral ng ating mahal na Panginoon sa atin na mga mananampalataya. Kaya
ang basehan at sentro ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Kaya kung mapapansin po nyo, ang sang-ayon po sa ikalawang Timoteo 3:16, ikalawang Timoteo 3:16, sabi po sa wikang Ingles, ang lahat o sa wikang Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at ito po ay magagamit, mapapakinabangan sa pagtuturo, pagtutuwid at para sa mga araling pangkatwiran. Sa wikang Ingles, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So napakaganda po ng word sa English na yun, training in righteousness. Tayo pong lahat ay tinuturuan, lumalakad ng may katwiran. Kaya po, dalawa nga, napag-aralan natin ng mga nakaraang panahon, maging sa ating devotional time, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa umaga, meron tayong tinatawag na holiness is a possessional truth. Ito po ay idinamit sa atin ang kabanalan ng Diyos. Dinamitan tayo ng kabanalan ni Kristo Jesus. Ngunit, napag-aralan din natin, natunghayan din po natin sa katotohanan ng salita ng Diyos, kinakailangan din po tayong matrain in righteousness. So meron po tayong tinatawag na practical holiness. Sinusundan natin ang salita ng Diyos, ginagabayan tayo ng salita ng Diyos, at yung ating mga gawi, yung ating mga pag-iisip ay hinuhubog ng salita ng Diyos. Mula sa dating pagano o maling konsepto ng pananampalataya, dahil po sa pag-aaral, sa katwiran at kabanalan, unang isinasaayos, unang binabago ng mahal na Panginoon ay ang ating isipan. Kinakailangan po talagang mabago ang isipan ng tao dahil ang isip ay siya pong napakalagang instrumento ng Diyos na kung saan tayo po ay pumipili at gumagawa sa ating paglilingkod o pagsasaayos ng ating buhay. Nililimi-limi, iniisip-isip natin ang katotohanan. Ito nga ay totoo at ito yung dati kong gawi. Ito na ngayon ang gawi na nais ng Panginoon sa akin. Kaya it is for training in righteousness, maiayos po ang ating paggawi sa kabanalan. 2 Peter chapter 1, 20-21. Mga familiar po itong mga talata na aking nababanggit, kaya hindi ko na po nilagay sa ating screen. Pero sabi po dyan sa 2 Peter 1, 20-21, knowing this first of all, no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Tayo po daw ay ginabayan, ang mga apostol ng Panginoon ay ginagabayan ng Espiritu Santo, kinasihan po sila at hindi po lang ito galing sa kanilang sariling konsepto or isip. Ang banal na Espiritu po ang nangusap sa kanila, ngunit hindi po natin makakaila na ginamit ng Panginoong Diyos din ang kanilang mga fakuldad, ang kanilang isip, ang kanilang karanasan, ang mga bokabularyo, ay hindi po ito lihis o layo sa kanilang mga karanasan. Ginagamit po yan ng mahal na Panginoon dahil itinatawid niya ang salita na kinakailangan mapakinggan, maunawaan ng mga ordinaryong taong katulad ko at katulad mo. Sabi po sa 2 John 1:9, everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. So dito po makikita natin that the teaching na ang katuruan na ating pinangahawakan, na ating sinusunod, na pinananatili natin sa ating puso na galing sa salita ng Diyos dahil ito ang otoridad, ito po yung mga katuruan ni Kristo Jesus. Mga kapatid sa Panginoon, isa pang pamilyar na talata. Sabi po ng Biblia sa Mateo 5:18, heaven and earth, ang lupa at ang langit ay mawawala. Ngunit, sabi po niya sa wikang English, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Mga kapatid, si Kristo Jesus po ang katuparan ng lahat ng binabanggit ng salita ng Diyos. Of course, meron pa pong mga dapat niyang ganapin. At ito po yung pinakahihintay nating lahat ay ang kanyang pagbabalik. Lahat po tayo hinihintay ang pagbabalik ng ating mahal
na Panginoon. Kaya una, nais ko pong bigyan diin muli, ano po ang layunin ng Diyos sa Kristiyanong Iglesia? Tayo po ay kapulungan. We are a body. We are a congregation na sumusunod sa tagubilin ng mga apostol. At salita ng Diyos ay sentro ng pananampalataya. Ang kasulatan ang autoridad. Hindi po ang pastor, hindi po ang sino paman, hindi ang individual, hindi ang diakono, hindi ang council, hindi ang sino paman, kundi ang salita ng Diyos. Yan po ang ating autoridad. Sabi po sa unang Timoteo, chapter 3, verse 15 ay ganito, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung paano ang dapat maging ugali ng bawat kaanib sa sambahayan ng Diyos na siyang iglesia ng buhay na Diyos, haligi at saligi ng katotohanan. Nais ko pong bigyan natin ng pansin ang ilang mahalagang bagay dyan. Nais ko pong pansinin natin yung unang bagay. Number 2, sabi po dyan, tayo po, nag-move sa mabilis, sorry. Nagja-jump po yung aking clicker. Pangalawang puntos po, tayo ay kapulungan bilang pamilya ng Diyos. Ibig pong sabihin, kinakailangan po nating may pagtuturingan sa isa't isa na tulad ng pamilya. Ang asal po, mahalaga din yan. Pero unahin po natin yung una. Pagtuturingan sa isa't isa ay tulad po marapat ng isang pamilya. Kailangan po nating itrato ang bawat isa bilang pamilya. Sabi nga po ng mga iba't ibang salin, sambahayan ng Diyos. Sabi po sa ibang salin. Sabi po ng iba pang salin, bahay ng Diyos. Ang pamamahala sa iglesia ay dapat pinapairal ay ang pamilya. Hindi po basta lamang isang struktura na masyadong tight, kundi pamilya. We are a family of Christ. Iisa, pantay-pantay ang ating pong mga karapatan at tayo po ay lahat ang ating tinitignan, ang ating sinusunod, ang ating tinitingala ay ang salita ng Diyos at walang iba kung hindi ang ating mahal na Panginoon. Siya po ang otoridad. Jesus Christ is the authority. The Word of God is the authority in our lives and even sa ating pong pagtitipon bilang pamilya. Naalala ko po kapag minsan mayroon pong nililihim sa isang pamilya, no? At yung paglilihim minsan, ginagawa natin yan dahil may surprise, di ba? At kalimitan, birthday ng isa nating kapatid, so mayroon pong pag-uusap ang mga membro ng pamilya, sabi, wala mo nang babanggit kay kuya o kay ate ha, meron tayong sorpresa sa kanya. Minsan, nakakatulong po yung sorpresa at yung pong paglilihim pansamantala na magdadala sa isang masayang sorpresa. Pero siyempre po, kapag meron pong pananatili ng paglilihim, masakit sa kalooban ng isang membro ng pamilya na siya po ay pinaglilihiman ng mga bagay na mahalaga sa usaping pamilya. Di po ba? So mahirap po yan. Halimbawa, pag may sakit ang isang magulang, kapag may sakit ang isang magulang at inililihim natin sa isang membro ng pamilya, marahil ang dahilan natin ay kasi meron siyang sakit sa puso, baka siya atakihin, lalong maging malala ang sitwasyon kaysa imbes na banggitin, wag na lamang. Marahil ang ating pong talagang intensyon ay mapangalagaan ang kalusugan ng isang pamilya, miyembro ng pamilya. Marahil maaari na nating tanggapin yon. Ngunit kung ang ilang paglilihim ay lehitimong nakakasama, kahalintulad ng ililihim nating ibenta ang isang property. Yung property ng panganay, ibenta na natin kasi ano naman yan mahirap kasundo. Yan, no? Nakakalungkot po yung may lihiman ang isang pamilya. At bilang manggagawa, medyo madalas-dalas po ang mga ganyang mga bagay na tila hindi nagkakaintindihan ang pamilya. Kaya't ang kailangan po dyan, maging bukas tayo, wala pong lihiman, upang sa gayon yung ating pagtatrato sa ating pamilya ay very transparent, lalo't higit sa lahat, mahal natin ang isa't isa. Kaya iwasan po natin yan. Gayon din, ang bawat samahan ay dapat klaro ang pakikitungo sa isa't isa. Ang simbahan po ay parang si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus po, sangayon sa ating pananampalataya, He is the God
man. Siya po ay Diyos, nagkatawang tao. Nung siya po ay nanaog sa lupa, dumaan po si Kristo Jesus sa isang proseso bilang pagsunod sa pahayag ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang sabi niya, ang binhi ng babaeng ito. Yan. Ang siya daw pong aapak at dudurog at lulupig sa kalaban, sa kaaway. Kaya nga, tinupad ni Kristo Jesus na siya po ay manggaling sa isang binhi sa pamamagitan ng isang babae, at yan po nga ay si Maria bilang birhen nung panahong iyon. Kaya po walang physical intervention na nangyari sa pagparito po ng tinatawag nating anak ng Diyos. Siya po ang God-man, at nang siya po ay niluwal, siya po ay nabuhay ng isang ordinaryong bata hanggang sa isang may edad na sumunod sa Diyos sa bautismo sa tubig, at siya po ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Nung siya po ay namatay, inilibing, siya po ay nabuhay. At 40 araw siya po ay nanatili sa lupa, at hanggang siya umakyat sa langit, kitang-kita po ng mga alagad ang hitsura ng Diyos-tao na si Kristo Jesus. Ngayon, ang iglesia, tila mayroon din pong kahalintulad na pangyayari o bagay o kanyang function. Bakit po? Kasi ang church is spiritual. Ang nature ng church is spiritual. Why? Because we have the Word of God, which is very spiritual. At ang Word of God, we are being led by the Spirit of God. Very spiritual po ang nature talaga ng iglesia o ng Christian church. That is why we need to be filled with the Holy Spirit. Kasi po bilang kapulungan, kongregasyon ng mananampalatayang nagtitipon-tipon, tayo po ay bahagi ng isang mahalagang gampanin ng tagubili ng Panginoon para sa lokal na iglesia. Dalhin ang liwanag ni Kristo. Siyempre, ang dadala ng liwanag ni Kristo, ng ebanghelyo niya, ay yung mga naliwanagan na rin. Yung mga tumanggap na rin ng ebanghelyo at nabubuhay sa ebanghelyo. Ngunit ganoon din po, ang local church ay may bahagi po siya ng corporate functions. Physical po siya, kaya nga po may pagrerehistro ang ating pong simbahan. May corporate function din siya. Hindi ko po bibigyan ng diin yung parte na yan. Pero marahil naintindihan nyo na po ang aking ibig sabihin. God-man, si Jesus Christ, is spiritual and yet He is man in flesh. Nakita po ng mga mananampalataya at ng mga apostol siya. The church is spiritual in nature because of the Holy Spirit at work in the life of the church and the spiritual functions of the members and the people of God. Pero meron din po siyang corporate function. Kaya nga po meron tayong personality. Kaya wherever we go, kaming mga manggagawa, kaming mga lingkod, tayo na mga kabahagi ng kaanib ng simbahan, we bring, dala-dala po natin ang International Baptist Church of Manila. That is po ay corporal or corporate function na ito bilang katawan, lokal na katawan sa lugar na ito ng Maynila. Mga kapatid, mahalaga po yan. Mahalaga po yan. Dito po, pangalawang bagay, sabi natin, tayo ay kapulungan bilang pamilya ng Diyos. Pagtuturingan sa isa't isa ay tulad ng pamilya. Pangalawa, may asal o asal na mahalaga sa pamilya. Ang bawat family, meron tayong pinakahalagahang values. Bawat pamilya, kung titingnan po natin yung basic unit of society, meron po tayong pinakahalagang values sa loob ng ating sambahayan. Kaya nga po, pag meron tayong anak na medyo nalilihis, napagagalitan natin kasi sinasabi natin sa ating anak, anak, hindi yan values natin. Meron tayong kakaiba. Oo, nakikihalubilo tayo sa ibang pamilya at yun ang kanilang values orientation sa loob ng tahanan nila. So, ginagalang natin yon pero hindi tayo yon. Sana po naiintindihan nyo yan. Ang ibig ko pong sabihin, katulad po ng ilang pamilya, may pagpapahalaga po tayo sa pagkain natin ng sama-sama. May mga families na pinakahalagahan po yan. Nung ako po ay bata pa, pagtungtong po ng 6:00, dapat po nagtitipon na kami para manalangin at magkain ng sama-sama. Malaki pong usapin bakit ang isang miyembro ng pamilya ay wala sa hapagkainan.
Isang values din na pinahahalagahan, halimbawa, nakitang-kita na naman natin literal, yung buong pamilya, kahit ano sila ay may kanya-kanya ng pamilya, o yung mga anak may kanya-kanya ng asawa at pamilya at mga anak din, mga apo, eh nagsasama-sama pa rin sila sa pagtitipon sa isang lokal na iglesia. Values orientation po yun. Tinuturo natin sa ating mga anak, we are Southern Baptist, ito ang ating pananampalataya, ang Biblia ay saligan ng katotohanan, ito po ang ating pananampalataya. Marahil may mga kaibigan tayo, nakakahalubilo tayo, ito yung kanilang asal, ito yung kanilang gawi, ginagalang natin yon, pero hindi tayo yon. Ito tayo, meron tayong asal na mahalaga sa pamilya. At kapag nag-deviate tayo doon, medyo ang bawat kapatid kasama sa simbahan o kasama sa pamilya ay nagre-react. Natural po yun. Katulad din po ng sa pamilya. Isipin nyo kung kakain kayo, ang bawat pamilya hindi nag-uusap. At bigla na lang, may nagsalita, nagkwento. Sasabihan ka ng iyong magulang, sasabihan ka ng iyong kapatid, hoy, kakain tayo, walang kwentuhan, galang ang pagkain. Noon po ganyan. Meron po akong pamilyang alam na ganyan. Ngunit sa aming pamilya, iban po ang pinahahalagahan. Pag tayo po ay kumakain, mahalaga din nagkukwentuhan tayo. Na mahalaga dito tayo para nagkakamustahan, nagbabalitan, how's your day? Habang kumakain, light ang pagkukwentuhan at pinakahalagahan yung kamustahan na yan ng pamilya. Magkakaiba nga po, meron tayong mga values orientation. In the local church, sa ating pong pakikibahagi, pagpasok natin sa isang local church, meron tayong values, meron tayong asal, meron tayong ugali, na minsan sa iba na papasok, makikibahagi, parang hindi ko gusto yun. Or bakit kaya mahalaga sa kanila yun? Bakit ganito sa kanila ay binibigyan nila ng diin ng pansin? Bakit kaya? So kung tayo ay makikibahagi sa isang pamilya ng lokal na iglesia, alamin natin yung value system ng simbahan na yun. At nag-a-adapt po tayo dahil nais natin makabahagi sa pamilya ng lokal na simbahan na iyon. Ganon din po sa ating pamilya kapag nag-asawa ng ating mga anak, pasok po ang isang manugang ng ating pamilya at kinakausap po siya. Alam mo, manugang ko, no, ito ang mahalaga sa amin. Kung bakit kami masayahin, kasi ito yon. Kung bakit meron kaming pagbabasa ng Biblia, mahalaga sa amin yan. Pundasyon ng aming pananampalataya. Kung bakit wala kaming mga quote-unquote imahe sa aming tahanan, kasi values namin galing sa salita ng Diyos. Bakit ang ebanghelyo, ang devotion, ang prayer time ay mahalaga sa amin? Kasi values ng aming pamilya ito. At kung ikaw ay magiging bahagi ng aming pamilya, hindi naman kita pinipilit dahil mahal ka ng anak ko, sana maintindihan mo na ito ay values na aming inilagay sa puso ng aming mga anak. Sana ay makita mo rin na ito ay mahalaga. Ngayon, magsasarili ka na ng pamilya, meron ka na ring sariling pagpapahalaga na itataguyod. Maliban na nga lamang, wala silang nakikitang susundan. At napakaganda na yung pamilyang meron, maganda nilang sundan. Pagtuturingan sa isa't isa ay tulad ng pamilya, asal na mahalaga sa pamilya. Sabi po sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, sabi po dyan, bawat kaanib, yung pong binuhitan natin salita, pansinin niyo po, bawat kaanib, tayo po ay bahagi ng iglesia na buhay na Diyos. Nais ko pong bigyan ng pansin natin itong number 2. Bawat kaanib ay bahagi ng iglesia ng buhay na Diyos. Ang lundo po ay hindi sa iglesia. Kalimitan ng marami natin napapakinggan, ang lundo ay sa church. Hindi po. Dito sa Bible natin pag-aaralan, mapapansin ninyo ang lundo, ang pinakadiin, ang emphasis po ng talata ay yung buhay na Diyos. Kasi po ang buhay na Diyos ay napakahalaga na tayo ay bahagi noon. Pero nais ko pong bigyan ng diin, bawat kaanib ay bahagi ng iglesia. Ano pong ibig sabihin noon? Meron tayong gampaning papel. Meron po tayong roles, ang bawat isa. Hindi po natin maaaring sabihin na yung ginagawa ng iba ay lubhang mahalaga kaysa ginagawa mo. Bawat isa pare-pareho sa paningin ng Diyos,
magkakaiba po kasi tayo ng mga espiritual na kaloob. Ngunit ito po ang aking lundo. Hindi po nangangahulugan na magkakaiba tayo ng espiritual na kaloob. Ang ebanghelyo, ang pagbabahagi nito ay ituturing natin bilang espiritual na kaloob. Hindi po. Tayo po ay obligado na ipahayag ang mabuting balita. Hindi po spiritual gift ang pagbabahagi ng mabuting balita. Hindi. Kasi lahat po tayo tumanggap ng mabuting balita. Ulitin ko po yan. Ang pagbabahagi ng mabuting balita ay hindi espiritual na kaloob. Ito po ay tinanggap nating lahat. Nung tayo'y sumuko kay Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, naunawaan natin, naintindihan natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ang nagdala sa atin palapit kay Kristo Jesus. Ang Ama ay nagdala sa atin kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa madaling salita, lahat tumanggap ng Ebanghelyo. Kung ikaw ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya nga dahil lahat tayo tumanggap ng Ebanghelyo, lahat tayo magbabahagi ng Ebanghelyo. Pero may kaiba-iba tayong pamamaraan ng espiritual na kaloob. Kaya nga napakahalaga sa ating proseso ng pagdidisipulo, kinakailangan malaman natin ang knowing o malaman natin ang ating mga espiritual na kaloob. Dahil ito ang ating gagamitin sa ating paglilingkod sa Diyos. At lahat ng ating paglilingkod sa Diyos ay nagmumula sa espiritual na kaloob na bigay sa atin ng Panginoon. Ngunit lahat ng paglilingkod, lagi pong may karugtong na pagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos. Dahil hindi po maliligtas ang tao maliban na nga lamang, sabi ng Roma chapter 10:17, kung mayroong magpapahayag nito. Kaya lahat tayong tumanggap ng Ebanghelyo, lahat tayo ay magbabahagi nito. Ngunit may iba't ibang ekspresyon ng ating paglilingkod. Tinawag ka ng Diyos, you are called, pinili ka ng Diyos for a certain assignment, for a certain service. At yan ay gagamitin mo bilang paglilingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang binibigyang diin po ng manunulat o ng talata, ang Diyos na siyang tumawag sa mga mananampalataya upang makibahagi sa katawan, siya ang ulo. Kaya po, buhay na Diyos. Wala pong ibang tinutukoy na buhay na Diyos, walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Dito lalong pinatitingkad na ang tunay na pananampalatayang Kristiyano ay nakasentro kay Kristo. Kaya nga po sinasabi natin, our faith is Christ-centered, nakasentro kay Kristo Jesus. Hayaan niyo pong bigyan pa natin ng liwanag yan sa mga iba pang mga talatang ating babasahin. Unang Timoteo 3:16. Napansin niyo po yung talatang 15, kinawing ko sa parte na yan dahil bahagi po sa noon. Buhay na Diyos, haligi at sandigan ng katotohanan. Ang haligi at sandigan ng katotohanan ay ang Diyos. Ang kanyang salita. Hindi po tayo po pwede na mag-iba ng ating pagtuturo. We believe that Jesus Christ is the truth. He is the way, the truth, and the life. Jesus is that. The Word of God is truth. Sabi po ng Biblia, your word is truth. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Kaya't ang ating sinasamba at niluluwalhati, buhay na Diyos, haligi at sandigan ng katotohanan. Yan po ay nakaangkla sa salita ng Diyos at kay Jesus Christ. Kaya po ang sabi sa verse 16 ay ganito, sadyang dakila ang hiwaga ng ating sinasampalatayanan. Tumutukoy pabalik uli kay Jesus Christ, kaya nga po Christ-centered. Babalik uli, tinutukoy na hiwaga ng ating sinasampalatayanan si Jesus. Kaya ang sabi po dyan, nahayag ito sa iba pong salin sa Salita ng Diyos version. Nahayag ito na may katiyakan. Ang hiwaga ng pagkamaka-Diyos ay dakila. Sinong tinutukoy? Si Jesus Christ. Lagi pong babalik tayo kay Kristo Jesus. Sabi po sa pangatlong ating punto, ano pong layunin ng Diyos sa Kristiyanong iglesia? Tayo ay kapulungan na nakaugat
sa katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. Yun po ang ugat. Tinanggap natin ang katotohanan na ang nagliligtas ang Diyos. Ang Diyos po ang nagliligtas. Ang lokal na iglesia o ang iglesia pangkalahatan, walang kapangyarihang magligtas. Bakit, Pastor? Kasi siya ang niligtas. Paanong magiging kabahagi ng pagliligtas ang iglesia kung siya ay niligtas? So ang tagapagligtas ng iglesia, pangkalahatan man o lokal, ay si Kristo Jesus. Sabi po dyan, ang haligi at saligan ng katotohanan ay ang Diyos at ang kanyang salita. So kung meron po tayong mga pag-aagam-agam o may mga diskusyon, balik tayo sa Word of God. Babalik tayo sa puno, walang iba kundi ang ating ulo ng pananampalataya, si Jesus Christ. Yun po ang ating sandigan, yun po ang ating saligan, si Kristo at ang kanyang salita. Paano ko po naunawaan ang bagay na yan? Sabi po sa unang Timoteo chapter 3:16, yung word, yung may guhit po na yun, pansin nyo. Ang hiwaga ng pagkamakadiyos ay dakila. Walang ibang tinutukoy niyan, si Jesus Christ. Ang pagkamakadiyos is Jesus. Wala nang iba. Sabi pa po ng ilang talata sa 1 Timothy 3:16, bibigyan ko po kayo ng mga iba't ibang salin para maikumpara natin. Sabi po diyan sa salita ng Diyos, ang hiwaga ng pagkamakadiyos ay dakila. Sadyang dakila ang hiwaga ng ating sinasampalatayanan. Kaya pagdating po doon sa ASND, tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Ang misconception ng tao, ang religion, yung grupo, hindi po. Yung religion is the faith. You were in nakasandal. Ang religion ay kung saan nakasandal ang iyong pananampalataya. Hindi ka naman nakasandal sa simbahan. Kung hanggang ngayon ang konsepto mo nakasandal ka sa simbahan, mali po. Dapat maging personal ang pananampalatayang iyan sa iyo. At ang pananampalatayang iyan ay nahahayag sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang. Sana po maunawaan natin yan kahit sa mabuting balita Biblia, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Yung relihiyon na dalawa doon is yung ating pong sinasandalan at ang pinaka-relihiyon ay si Jesus Christ mismo. The anchor of faith, ang nakaangkla ng ating pananampalataya ay hindi sa simbahan, hindi doon sa quote-unquote, yung mali pong pangunawa ng salitang relihiyon, kala nating simbahan, o grupo, si Jesus Christ po yung kaya niliwanag po ng dalawa pang salin sa salita ng Diyos. Ang ating sinasampalatayanan, pagkamakadiyos ay dakila. Wala pong ibang tinutukoy kung hindi si Jesus Christ. Pangatlo pong punto, tayo ay kapulungan na nakaugat sa katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. Saksi ang kapulungan. Witness tayo ng natatanging paraan ng pagliligtas ng Diyos. Ngayon, ito po ang magandang bagay dyan. Ikaw at ako saksi. Kasi ikaw at ako ay naligtas. Hindi ka naligtas sa simbahan. Niligtas ka ni Jesus. Walang simbahan na pako sa krus. Si Kristo ang tanging napako sa krus. Saksi ang kapulungan sa natatanging paraan ng pagliligtas ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Again, it is all about Christ, what He did to pay. He ransomed us from the penalty of sin. Tinubos po tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya ikaw at ako makapagsasabi, hindi nga talaga sa church. Kasi hindi ka pa membro ng church when you have placed your faith in Christ. Nung sinuko mo ang iyong sarili kay Kristo Jesus, yung mabuting balita ng Ebanghelyo ay dinala sa iyo, kinilala mo, sinuko mo ang sarili mo at pinatotohanan na yan nga ay totoong ginawa ni Jesus para sa iyo, there and then, pinatawad ka, there and then, ikaw ay naging bahagi ng katawan ni Kristo, there and then, ikaw ay naging pamilya ng Diyos, dahil ikaw nga inaugnay na, ipinanumbalik ka ni Jesus, si Jesus, inadopt ka, inampun ka sa pamilya ng Diyos.
Ngayon, dahil ang lahat ng yun sama-samang bahagi sa iyo, ikaw ay susunod sa tubig ng bautismo dahil bahagi iyon ng iyong pagpapatutuo, pagsasabi sa kalipunan sa mga tao, ganap po ang aking pangunawa, naintindihan ko ang mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo, aking sinasampalatayanan ito, aking tinanggap ito, ako po ay nagpapailalim sa tubig ng bautismo bilang pagsunod kay Jesus. At dahil ikaw ay nabautismohan, nagiging bahagi ka ngayon ng isang grupo ng mananampalataya na pare-pareho kayong saksi bilang kapulungan na ang natatanging paraan ng pagliligtas ng Diyos ay si Kristo Jesus. Kaya po mahalaga po ang mga iyan. Tayo po ay kapulungan na nakaugat sa katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. At ang ating pong bagay dyan na binibigyang diin, tanging si Kristo Jesus ang tagapagligtas, walang bahagi ni katiting ang iglesia. Wala po. Kung ang good works mo ay hindi rin po pwede dahil si Jesus Christ ang Savior, pati ang church hindi rin. But the church is a body wherein we have the same faith. Isa ang deklarasyon ng ating pananampalataya. Kaya ito po ang ating deklarasyon, tanging si Kristo lamang ang tagapagligtas, nagliligtas, manunubos, walang bahagi po ni katiting. Yung local church o yung church as a body, hindi po means o paraan ang local church o ang iglesia na para pangkalahatan upang magligtas, hindi po, walang kapangyarihan kasi nga po, ang sabi natin kanina, sabi po sa Acts chapter 2 verse 47, basahin natin. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Ito po yung magandang bagong salin, ang salita ng Diyos. Nagustuhan sila ng mga tao. Araw-araw, kasi nagpupuri yung local church, nagpupuri po yung mga mananampalataya. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang. Sino nagliligtas? Kanya, ang Diyos, si Kristo. Idinaragdag ang mga tao sa kanyang inililigtas. Ulitin natin yon. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Kaya po yung isang bagay na dapat nating klarong unawain. Sa pangsalin, sa pangpung talata, Acts chapter 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Amen. Tama po. Tagubili ng apostol. Ingatan natin ang ating sarili. At ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na espiritu. So ang tinutukoy po dito, yung mga maglingkod ng Panginoon, yung mga manggagawa, bantayan ninyo. Unang-unang yung sarili upang hindi po tayo mahirati sa paggawa ng kasalanan o bumalik sa dating buhay. Kaya bantayan, ingatan. Pero sabi niya dyan, bantayan ninyo ang mga pinagtatagubilin sa inyo ng Diyos. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Yung kalipunan, yung kapulungan, yung mga mananampalatayang sumaksi na si Kristo ang nagligtas. Sabi po dyan, tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. So ang mga mananampalataya ay nakaranas ng pagtutubos ni Kristo at sila idinadagdag, nagiging bahagi ng isang lokal na pananampalataya. Ikaw at ako, bahagi po niyan. Pangatlo, tayo ay kapulungan na nakaugat sa katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. Mahiwagang sadya ang ating sinasampalatayanan. Iisang pinananaligan at kapahayagan. Iisa po, we are united in our faith. We have one common faith. Iisa lang po yan. Mahiwagang sadya ang ating sinasampalatayanan. Wala pong iba kundi si Kristo Jesus. Kaya babalik kayo sa talata na yan na tinutukoy ay si Jesus Christ. Isang pinananaligan at kapahayagan ng katotohanan, walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya nga po, Christ-centered. Kasi po ang iglesia ang iniligtas. Kung ang kapulungan ng mananampalataya o iglesia ang iniligtas, hindi siya maaaring maging tagapagligtas. Iisa po ang ating sinasampalatayanan, iisa po ang ating pahayag. Kaya nga po tayo nagtitipon-tipon dahil iisa ang ating pangunawa sa salita ng Diyos at sa pagginagawa ng Diyos, pagtuturo ng Diyos sa ating kalagitnaan. Mga kapatid, ito po yung pinakadulo ng bahagi ng unang Timoteo 3:16. Yung may mga guhit po, ito po ay hymno. Yung mga early Christian church, yung mga unang mananampalataya, they sing this.
Awit ito. Nahayag sa laman ang Diyos, inihayag ng Espiritu na siya ay matuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral siya sa mga hentil, sinampalatayanan siya ng sanlibutan, tinanggap siya ng kaluwalhatian. Yan po ay isang himno, awit, na pinick up ni Apostol Pablo, ibinahagi kay Timoteo upang kanilang namnamin at unawain na ang ito ay mensahe ng awitin ng Diyos. Ito po ay isang awit. There's one common confession. Iisa lang. At wala pong ibang tinutukoy kung hindi si Jesus. Kung mapapansin niyo po yung bawat linya niyan, ang tinutukoy niyan is who Jesus Christ is. Nahayag sa laman ang Diyos. Incarnation. Sino po yun? Nagkatawang tao. Si Jesus Christ. Kaya ang ating pong pagpapaliwanag at ang ating pong araling tinanggap ay consistent. Hindi po pwedeng mag-iba-iba. Consistent yung ating faith. Nahayag sa laman ang Diyos, si Jesus Christ. Inihayag ng Espiritu na siya ay matuwid. Walang bahid kasalanan si Jesus. Hindi po niya pwedeng sabihin yan sa local church kasi yung mga mananampalataya doon, tinubos, nagkasala. At marami pa nga sa ating panahon ngayon, nagkakasala pa rin. Pero sa biyaya at habag ng Diyos, tinubos sila. At malinis na sila sa harapan ng Panginoon. Bagamat nagkakamali pa rin talaga. Ito po yung dalawang bahagi nga ng pagiging spiritual at may bahagi pa rin po tayo na tayo nabubuhay sa mundo. Ipinangaral siya sa mga hentil. Sinampalatayanan siya ng sanlibutan. Sino pong tinutukoy? Si Jesus Christ pa rin. Tinanggap siya sa kaluwalhatian. Sino po yung umakyat sa langit? Sino po yung nag-ascend to the heavens? Walang iba kung hindi si Jesus Christ. Kaya po Christ-centered. Verses 14, 15, 16, walang ibang tinutukoy. Jesus Christ. So tayo as a church, tayo po ay dependent, nakadepende, nakasandal sa habag at biyaya ni Kristo Jesus. Mga kapatid sa Panginoon, huwag po tayong mag-atubili sa ating pananampalataya. Huwag po tayong mag-alinlangan sa ating pananampalataya. Bilang pagwawakas, paano natin ilalapat ito sa ating buhay? Una, sundin ang tagubili ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po ang Bible, lagi pong tinatagubilinan ng mga apostol ang mga mananampalataya. Kaya tayong lahat sumusunod. Pinag-aaralan natin, isa-isa, pare-pareho po nating sinusunod ang tagubilin ng mga apostol sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ituring na pamilya ang iglesia, bahagi ka nito. Your church is your family. Bahagi ka ng isang local church. Bahagi ka ng pamilya ng Diyos. May natatanging paglilingkod sa iglesia na inaasahan ng Diyos para sa iyo. Kaya you need to be part of the church kasi may gawain doon, volunteer man or whatever, ikaw ay binigyan ng kakayanan ng Diyos na ikaw lang makagagawa noon. Makakatulong tayo. Tayo po ay nagtutulungan sa isa't isa. Isa puso at isa isip na ang haligi at saligan ng katotohanan ay si Jesucristo at ang kanyang salita. Christ-centered po sa madaling salita. Only Jesus. Saksi ang kapulungan. Tayo ng mga mananampalataya sa natatanging pagliligtas ni Kristo Jesus. At yan po ang ating dinedeklara. Si Jesus Christ alone. Kaya hindi po tayo mangingimi, hindi po tayo matitinag, dahil nakasandal tayo ang ating pananampalataya sa matibay na bato at walang iba kung hindi si Jesus Christ. Hindi po tayo mag-aalinlangan. Hindi po tayo magdadalawang isip. Bagyo, delubyo, bumuka man ng lupa, anuman ang pangyayari sa ating buhay, nakasandal at nakasalig tayo sa Diyos, Panginoon ng ating tagapagligtas. Walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Handa mo bang isuko ang iyong buhay? Kung sakasakaling ikaw ay nakikinig at hindi ka pa mananampalataya at marahil sa unang pagkakataon nauunawaan mo ang mga bagay nito, marahil hindi mo pa napakinggan dito dati at ngayon ay tila nililiwanag nito ang iyong pananampalataya. At nais mong isuko ang iyong pag-iisip na mali. Sabihin nating magsisi ka sa iyong kasalanan. Kasi mali. Baguhin ang takbo ng iyong isipan. At sumunod tayo sa mahal na Panginoon. Sumunod tayo sa katotohanan. Kaya kung may kamalian, pagsisihan ang kamaliang ito. At lumapit tayo sa katotohanan at walang iba kung hindi si Jesus Christ. Kung nais niyo pong manalangin at nandiyan kayo sa inyong Facebook Live,
o kaya nasa Google Meet o whatever, o nakikipakinig kayo, nais ko po na magsisikat, magpahayag ka ng panalangin ng pagsisisi. So maaari po kayong sumunod ng maikli sa panalangin ito. Panginoong Yesus, nabuksan po ang aking kaisipan sa pamamagitan ng iyong ebanghelyo. Mali po ako sa aking mga akala, sa aking mga pangunawa dati, at ngayon po ako ay humihingi ng tawad. Baguhin niyo po ang takbo ng aking isip. At ngayon po isinusuko ko ang aking sarili sa katotohanan na si Kristo Jesus lamang ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Humihingi po ako ng tawad sa dati kong mga pagkakamali, ang aking maling haka at akala. At ngayon, lumalapit ako sa ebanghelyo kay Kristo Jesus, sa kanyang pahayag ng ebanghelyo na tanging siya lang ang tagapagligtas. Sinusuko ko po sa iyo ang bulok at maruming buhay na ito. Salamat sa paglilinis, salamat sa dugo na siyang naglinis sa aking mga kasalanan. Dahil sinabi mo sa unang Juan 1:7, ang dugo ang siyang naglilinis ng kasalanan. Kaya salamat po sa dugo ni Kristo na naglinis ng aking mga kasalanan. Ito po ang aming samo at panalangin sa makapangyarihang ngalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Tayo po ay patuloy na umawit at magpuri sa Panginoon. Nais ko po na awitin natin ang isang awiting ito. Pakinggan po natin ang mensahe ng awitin kung hindi po pamilyar sa atin. At ating pong limiin bagamat nasa wikang Ingles. Deklara natin kung paano pong ginawa ni Kristo ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa atin. Before the fall of man, God had a perfect plan. To fellowship with us was His desire. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice would be required. An offering must be made, the sin debt must be paid.
took my place. Love, He took my place and gave Himself. In love, He took my place. In love, He took my place and gave Himself. Purihan po ang Diyos na buhay, tunay, na ibinigay niya po ang kanyang sarili sa atin at siya po ang ating Panginoon at tagapagligtas. Nawa, pinagpala po tayo ng salita ng Diyos at napatibay pa ang ating pananampalataya sa Kanya, tanging kay Jesus lamang. Kaya po, awitin natin at ideklara natin ang ating bendisyon na awitin sa araw po na ito. Binabalik ko sa iyo, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng luwalhati, papuri, pasasalamat at pagdakila sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Magandang umaga po sa ating lahat at tunay po na tayo. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hindi nahain tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos,
mo sa amin.